Magpapakain tayo sa ating mga baboy dito ngayon. Yung ating mga biik. Gutom na yung mga biik natin. Ibabad muna natin sa tubig yung pagkain natin mga biik. Okay, hindi nakakatagpagin na po. Wala na po dito yung lawas na dato tayo.
sila. Yung apat na pinabig dito mga kabyusa, mga malaki. Wala nga sa 1/4 yung dalawa na pinagigil natin ng gatas. Yung mga big natin dito mga kaprobinsya, oh. Napakalaki na. Kahit nasa 20 days pa lang. Pero ganyan na kalaki yung mga big natin. 6 po yan. Yan, oh. Yan po ang sulta. Basta kakaunti lang yung anak. Lalo na pag hindi pa natin hinalo yung 4 na anak sa ating isang inahin.
Yung mga maliliit, maliit po sila kasi wala nang gatas yung nabibihan nila. Anak po sila sa isa nating inahin na naibinta natin. Pero doon tayo bumawi sa iba kasi mga malalaki din yung iba. Yung anak sa ating inahin dito. Yung inahin natin, kung hindi siya maglandi agad, gagawin natin sa kanya, tatabain natin tapos ibinta. Hindi tayo sigurado sa kanya mga kaprobinsya kung madali ba siya maglandi. Kasi nung una, napakatagal din niya naglandi. At malugi tayo sa ating inahin kung matagal maglandi yung inahin natin. Yung katawan sa ating mga big dito, mukhang pwede na yung iwalay. Kung malakas na sana silang kumain ng feeds, pwede na yung iwalay yung ganun kalaki. Pero sa ngayon, dahil marami pang gatas yung nanay nila, parang hindi nila pinapansin yung feeds. Noong una na hindi namin pinadidi ng gatas yung mga maliliit, kumain na sila ng feeds, pero ngayon parang hindi na nila pinansin yung feeds na ibigay natin sa kanila. Ang gagawin na natin dito, sa tuwing magbigay tayo ng gatas sa kanila, haluan natin ng konting feeds para maamoy nila yung feeds sa tuwing dumidi sila. Yung mga bake natin dito mga kaprobinsya, pag hindi ito maubos, pag ibinta natin, alagaan lang natin. Yan. 11 po yung natira dito. Tapos may mga order naman tayo ng mga babae. Yung mga lalaki siguro dito, yung po ang ipatining natin. Tapos magtira din tayo dito ng mga isang babae din para gawin din natin materials para dagdag sa ating mga inahin dito. So kung sakaling maibinta natin yung isa dyan na inahin, kung ayaw niyang magpakasta or kung hindi siya maglandi, so okay lang. Tapos may dalawa pa tayo na lumalaga dito. Yan. Tapos yung isa, palagi po natin yung menu nito para kung sakaling maglandi siya, makabili agad tayo ng similya. Sana maglandi siya agad mga kaprobinsya. Tapos yung 10 dito na mga bake, natulog lang. Kanina pa yan, mahimbing yung tulog nila. Pwede na yung ikapon. Nahingi naman siya ng gatas. Yung mga malalaki gusto din gumidi. Yan Nagdako na iglawas. Puto na yapon. Tulog na. Kadali lang nabusot. I-check naman natin yung ating mga baka dito na babae mga kaprobinsya. Kasi mula nung may naglalandi sa ating mga baka dito, almost 21 days na po. So yun po ang cycle sa mga baka. Every 21 days sila maglandi. So palagi po natin silang i-check para hindi tayo mahuli. Para katawag agad tayo ng technician kung sakaling may maglandi sa ating mga baka dito. Abril, Mayo, Hunyo. Ako ang masaktiyan. Pero yung isa nating baka dito na matapang, expected mo natin na mga anak siya ngayong Hunyo, pero napakaliit lang sa kanyang tiyan mga kaprobinsya. Baka corridor lang yung anak. Kasi yung nagkasa dito, si Bitas lang. At hindi pa kami nakakita ng anak ni Bitas kung ano yung hitsura. Magbitong buwan na, pero napakaliit pa rin. Pinacheck naman natin siya. Positive naman yung sabi sa technician. Pero maliit lang yung tiyan niya. Hindi katulad ni Batang na mga ilang buwan pa yan. Matagal pa yan bago mga anak, pero malaki na yung tiyan niya. Si Marimar, lumalaga na Kung maglandi siya ulit, pakasahan natin siya. Gamay kasyaktihan. So mga 2 buwan na lang yung hintay natin. Magkaalaman na kung ano yung hitsura sa anak ni Bitas. Gamay kasyaktihan. Iso. Ito po mga kaprobinsya, ito yung binantayan namin. Baka maglandi siya. Siguro kung hindi siya maglandi ngayon, sunod na araw, pag ayaw niya maglandi,
paturukan natin ng papalandi. Si Kuinay din. Naglandi daw din ulit yan. Kaya kung sakaling makapunta dito yung ating kaibigan na technician, ipacheck natin si Kuinay kung sakaling negative ba or positive. Magtaka lang tayo dito sa isa nating baka. Kahit nasa 7 buwan na yung pagbuntis niya, pero maliit pa rin yung kanyang tiyan. Basig kanding na gasulutan eh. Hindi pa natin nakita yung anak ni Bitas kung ano yung tsura. Hindi katulad sa mga anak ni Pugi na mga magagandang klase. Kahit native yung mga nanay. Pero mataas yung dugo ni Pugi. Basta napapansin ko po dito mga katubig, malaki na yung tiyan ni Batang. At mga ilang buwan pa lang yan. Mag-5 buwan na pala yung tiyan ni Batang. Kaya pala medyo malaki na tingnan. Ito po kung buntis rin sana to nung nakastahan siya ni Pugi. Ganon din. Mag-5 buwan na din yung tiyan niya, pero naglandi siya. Nung naglandi siya, pinaiay natin. Kung sakaling maglandi siya ulit mga kaprobinsya, tapos mapaiay natin at saka hindi siya mabuntis, itry natin ulit si Bitas. Pero sa ngayon, ipaiay muna natin. Si Limer, hindi naman kumasta. Kaya wala tayong ibang magamit, si Bitas lang. At may idea na po tayo kung kailan natin tuduhan sa pagbigay ng pagkain yung mga baka natin. Pag may edad ng mga kaprobinsya, kahit anong dahon yung ibigay natin, kahit mga tuyong dahon ng tubo, pwedeng kainin. Ito po sa ngayon, mga tuyo yung ibinigay natin, tuyo ng dahon ng tubo. At nabusog pa rin sila, oh. So sa ngayon mga kaprobinsya, si Basya napaiay na din natin. So sana buntis na po yon. Hindi naman siya naglali ulit. Ito po yung kasabayan ni Basya nung pinaiay natin siya. Kung sakaling nabuntis siya, so may 4 tayo na baka na hihintayin this year. Sana lang. Si Marimar, oh. Kahit hindi na natin pinakain ng fish, pero hindi naman siya namayat ng husto. May comment po tayo na nabasa na dapat daw yung mga babae nating baka ay nasa labas nilagay kasi stress pag nasa kulungan. Stress yung mga baka natin. Maganda naman sana pag nasa labas yung mga baka natin, basta malaki yung area natin mga kaprobinsya. Pero yung area natin dito maliit lang. Kaya pinagawa lang natin sila ng mga kubo. Pero yung mga babae, minsan po palabasin naman natin sila. Yung mga lalaki lang sa ngayon, parang natakot yung mga kasama natin na magpalabas at yung mga baka na lalaki. Lalo na yung si Bitas. Gutom na yung mga isda natin dito.
Bad news po sa ating asula na nilagay dito. Hindi po nabuhay mga kaprobinsya. Namatay lang yung asula. Ang tumira yung mga palaka. Okay lang pag may mga palaka dyan para hindi sila tirahan ng mga lamok. Pero sayang po yung asula na nilagay natin. Magparami sana tayo ng asula pero hindi nabuhay. Nalaya lang lahat. At yung isa naming pan dito mga kaprobinsya, oh, paubsa na mo para makuha natin yung turtle snake kung andyan pa siya ngayon. Huwag mo kabantay, Jo. Tung sa ito ko nakita mo kuan eh. Saka para maharvest din namin yung ating crayfish. So matagal-tagal pa to. Hapon pa siguro to. Yan po, oh, may crayfish na lumabas mga kaprobinsya, oh. Ipakita na. Choke. Tabukan yung isa. Pero kau ka crayfish daw? Dong. Kau ka crayfish? Di sa mukhaon. Pantay na lungal. Dagkuan na rimbo-rimbo diri, oh. Agi na. Yagi na kayo. Tingnan natin kung marami ba tayong crayfish na makuha dito. Tatlong hose yung ginamit namin. Agi na kayo. Agi na. Naisa daw. Abot na. Barado do kay Jo kay no hinay makay diri mo agi Jo. Barado do kay. Okay na. Tisoy. Nagpa-relax lang si Tisoy. Uyuga dong, uyuga. Akan ini uyuga na wala man na. Ilambos ba ng hus ba? Wala ba gito bag? Wala nagkasulod nun daw. Wala nagkasulod. Age? Gagi na daw. Okay dong? Okay na ko no? Iya. Isakay ko ng kalabaw na to. Ano na eh? Kana, sakay dili. Ninoy. Dad. Si Paula, ay di mo to pekas Paula sa. Tubo na. Lian na siya. Dumaan siya sa matinding kuan. Paghihirap. Sama na dong. Alapok. Yung fish kalapare. Oy. Wala ko to. Wala. Abang mo po tag bullfrog di ha. Ayun o. Madugangan gitu dai. Dago. May gagmay. 5 ka buok. Duwaran ko. No.
No. Ang agad ko ito ganyan. Crayfish, daghan yung crayfish agad dire. Huwag daghan yung gagmay. Sa maka wag yun eh, bangag. Nas bangag. Wili, matok mo na ako. Asa ro? Ayos ka Sara ka butok buhok. ra. Sa tok mo na. Marami ng crayfish dito mga kaprobinsya. Siguro yung iba pumunta na doon sa Sapa. Nabulit no? Nagugulit naman ginawa. Huwag mo naman kapahalan mo. Hindi, kaysa mo unog na. Magkalaman na kung dumami ba ng husto yung ating mga crayfish dito. Unog na, may sunod. Gusto ay mabuno lang. Gipe. Gipis. Bayot din sila ay. Mga kaprobinsya, kaya na po, ito yung ulam namin oh. Bihon na may halong manok. May kanin. Lord, maraming salamat sa pagkain. So, kaya na. So, sa'yo, nagyan lang yung mga produk. Sulay yan. Naan kayo, sulay mo git no. Okay. Mano. Ato patrason. Abot mo ko no, balis no. Natras nimo. Masing kamot yan ulap. Wala man ang gabaso di mo makita. Gabasin at kasakit yung paa doon. So, tayo mo yan. Para di masakit ang tuhod, kamangon ako doon. Wala, pwede. Sakto sa yung pero ihang mga Ito sa maulaw, ito sa mo. Higa-higa pa rin nato diya gapon. Kay higa to sa... okay, naman ito dari ko na rin. Kukundi sa tiya pare, ya waloya. Jawa ko waloya, pare katulong ako. Buka ko na niya. Ano ka? Grabe to hangin na bro. Di pa basta-basta to. Kaso di pa rin nato. Ito kasi ihang mga paaran na yan. Tali man ka to hanginan niya nga. Ako di sa kung ko niya. Ito po. Gamamapa na kung tsaka na magluto. Ang ato na to pre, maglakaw na po katunan. Kinakawagain sa muling ko ng kaon kaya sakit-sakit ng paa niya ito. Dito siya nalogi, just kagkaon niya. Akan yung mga bata, kaya lang ito nila, pero mamaol, kamanlop o. Bati on. Lupo ko man. Kaya ko sa una Ito bro, kayo, hindi mga basa-basa tayo ako kanya, may pa. kung ijura si nga to panaray, grabe ang hangin sa nato bro. Ay, ito man pa kaya. Ya, berarti bigyan mo ba na ayaw ni. Basta madubi po kayo na siya yung mga paa. Gahit kay bagkas yan, ay dagpo kay bagkas, lupig kong bagkas yan ha. Ako ano na kay mapasama natin ba. Kuha sa maayag long distance nga, yan tiil. Saan sulay mo sa. Nya ako man sa parasyon nga niyang ta, di ko siyang sakay. Hindi mo sa daan. Katong yung pag-isatan lagi lang, kung kikita doon ka na pag-isatan na stick point lagi mo niya kaon. Lupo sa kanaw yan tiil lang. Kaya gusto man siya mo kaon sa kaon, pre, si kaon. Ito mag-pre. Galagot mo pa ko. Kaya ito pahaway ko na ako. Sakto ba sila mo. Ragaoy ko sa dala pahaway ko. Eh, saya pa kayo. Nya, sakto kaon sa daan kamote rin. Ang kanya para. Sige kanya. Galagot po kaya. Kaya tao nga gagawin kami, hindi kita tao ang dalan niya. Mag-ato Hindi kagaya tindahan kaon. Yan. Mabahan ka. Grabe yung ito bago. O, pag may mga kaon, aga na pagbalik. Ay, gilako-lako naman do. Sa? Lako do sa. Apa daw, lahat yun. Eh, lahat mga naman inong kung gusto basong gusto tubig nga putas magani mo. Kapoy magani. Kauna ko sa gagat may supuin. Excited ko sa mo kao.
Kaya nga siya mulai ko ano ya. Mabian ni siya. Ayun sa ko sa kaon ko sa kabanta yon. Kabot. Wa gisipan. Tapos saya itong papuhoy. Tupong ko pre. Kade siyang mungko. Wala po nagkahig ba ito doon ato. Di na tuma. Tanah. Kahit ito ma. Tiko. Murag nagkurong yung tawag. Kagitin daw gani ko. Kung pre, busog ko kaya gatawag doon kasi kan pre. Jawa ko, busog ka to pre. Okay na. Kung saan pa pre, makasakit-sakit ko pre. Hindi na sakit ilakaw. Hindi na lisod yun. Ay, pari na to. Siya ba nag-agat na ako nga makiglakaw siya? Kaya bro, yung isulayan akong abilidad ba? Ang jahan mo lang ako talaga nga. Masaya ko na tumukuyog ka. Magkakamukuyog ko sa yan. Nadiha ko sa Renato. Sa Renato, mukuyog mo. Kasi kangin na po niya. Ang muli. Ate mukuyog ito ako. Pero ito na pwede. Ay, di nyo ko nung matubag yung pangtanag di iya no paas susulay. Ah, karon tubag na jud ko no. Parehas maarating atlas. O di ila. Oh. Sulayan. Mga pangtanang niya po na ya. Sulayin niya, naman magkagat at mabaw. Ay, ano ko sayo eh. Di ko na.